Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence ako. Booking na ang pagiging traidor ni Willie Revillame sa mga Duterte. Nako, may napansin ang mga netizens sa isang interview ni Willie Revillame na para yatang iniwan na niya ang mga Duterte. Na bumaliktad na si Willie Revillame at kumampi na kay Liza Marcos. Nag-playing safe si Willie Revillame para hindi mabatikos. Pero iba ang mga netizen kasi naramdaman ng mga netizen na tila naghahanap ng kakampi si Willie Revillame at ito ay papunta kay Liza Marcos. Sabi niya hindi na siya mahilig sa siraan, hindi siya mahilig sa awayan or makipag kung sino kakampi, pero napaka-showbiz sumagot ni Willie Revillame mga kabibig. Marami ang sabi nila, ay napahanga kami kay Willie pero biglang nag-interview sa TV5 na tauhan ang mga ilang DDS na hindi na nila bobotohan si Willie Revillame. Heto ang isang video kung saan pag-uusapan natin kung ano ay itong mga sinasabi ng vlogger na si Badong Aratiles, na natin makabibig manood tayo. Kung tama ba ang kanya mga sinasabi, kayo na ang bahalang mag-isip kabibig Okay, let's watch this video. Hindi niyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi niyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong independent. Hindi niyo po ako kalaban. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Oo. Programa niya raw, pwedeng gamitin. So ito yung sabi ni Willie Revillame habang ini-interview siya sa TV5. Kaya dinarate ni Badong Aratiles kung ano ang kanyang pagkaintindi sa statement ni Willie niya. Napaka-playing safe, napaka-artista ang style. Ikot tayo sa mga OFW. Tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Yeah. Okay, pero kapit lang kayo. Ito po yung pinakamalupit niyang mga sinabi. No? Sinabi niya, sa mga taga Malacanang, hindi po ako kalaban. Openly seeking yung help ng First Lady. No? Talagang direkta niya. First Lady, hindi niyo po ako kalaban. Sa Malacanang po, hindi niyo po ako kalaban. Ako po ay tumatakbong independent. Hindi niyo po ako kalaban. Imagine, sinasabi niya ng direkta. No? Tayo, hirap na hirap tayong makilaban. Hindi tayo sikat, wala tayong katungkulan, hirap po tayong lumaban. Pero sa kanya, ino-offer niya pa yung sarili niya, hindi po ako kalaban. Honestly, tama itong mga opinion ni Mr. Badong Aratiles. Yun ang kanyang nakikita eh. Yun ang estilo ni Willie Revillame. Nagpa-playing safe. Ayaw niyang makalaban ang gobyerno. Ayaw niyang makalaban ang first family, si Pangulong Bongbong Marcos, of course, ang First Lady. Ayaw naman niyang sagasaan ang mga Duterte. Kasi kung sasagasaan niya mga Duterte, of course, wala siyang makukuhang boto sa mga DDS. Kung sasagasaan naman niya ang BBM administration, of course, wala siyang makukuha sa mga loyalista. So, nag-playing safe siya. So, namamangka siya sa dalawang ilog. Madam First Lady, alam niya kung sino yung mga powers that be, no? Alam niya kung sino yung papanawagan. Hindi po si Pangulong Marcos eh. Si First Lady ang tinatawagan. Madam First Lady, pwede niyo pong gamitin yung programa ko. Wow. Programa niya raw, pwedeng gamitin. Ikot tayo sa mga OFW. So tumatakbo ka bilang senador, isinasama ka sa lineup nitong mga vlogger na Duterte daw sila. Please lang, no, sabihan niyo po yung mga Duterte na may mga pahayag na po si Willie Revillame na hindi po siya kalaban ng Malacanang. In fact, nagpapahayag po siya na gusto niyang tumulong, no? Yung programa niya, ino-offer niya kay First Lady. Alam kung sino yung lalapitan eh. Alam talaga. Makikipagtulungan po to sa Malacanang at kay First Lady. Tapos isasama niyo sa lineup natin, openly seeking the help ng Malacanang.
Pinagmamalaki niya, ilang beses niya pong sinabi yung Malacanang, lumalapit siya sa Malacanang. Tapos sasabihin nyo ngayon na kayo, Duterte kayo, wala kang magagawa, Batong, iboboto namin yan. Wala naman pong problema sa pagtulong. Tama. No? Wala pong problema sa pagtulong. Panoorin nyo po ito yan sa One, The Big Story. Baka sabihin nyo, hindi, The One, TV5 po ito eh. Baka sabihin nyo, nag-ano lang ako. Hindi ako decided kahapon, akala ko baka i-endorse to. Kaya sabi ko nga, para palusot eh. Di tanong nyo kay Placido kung talagang kasama yan sa Maisog. Dinideny niya na nga yung pagsama niya sa Maisog. True, napanood ko yung video ha. Kasi one of the interviewer asked about the Maisog, yung itinaas yung kamay ni Willie Revillame ni Pangulong Duterte sa Maisog at Willie is joining the Maisog. So parang nag-deny siya eh. Parang ayaw niyang ma-connect yung pangalan niya sa Maisog. So talagang takot si Willie Revillame to reveal kung ano ang gusto niya, kung sino ang gusto niyang tutulong sa kanya. Kaya kinakailangan po maging matalas tayo, no? True. Sa mga Duterte vloggers po, wag po kayong endorse ng kasi akala nung mga tao, no? Yang mga ini-endorse nyo po ay mula po sa grupo ni Pangulong Duterte dahil known kayo ng mga DDS o Duterte vloggers. Ingat-ingat po tayo. Di ba? At sinabi niya naman, nagpaalam siya kay MVP. Oo, tama naman. Wala po siyang alam na batas na isusulong. Wala po. I think agree ako dito kay Badong Aratiles kasi marami na mga artista na pumapasok sa politika na wala talagang alam. Ang alam na nila ay tumulong. Yes, meron tayo doon. 'Di ba? Sabi nga ni Ivana Alawi, hindi naman dapat mong pasukin ang politika para ka tumulong eh. Pwede ka namang tumulong in your own way na hindi ka papasok sa politika. Kung wala ka talagang alam or wala ka talagang knowledge about politics, huwag ka na lang tumakbo. Because kung mananalo ka, para kang engot na uupo sa Senado, sa Kongreso, tapos wala kang maaambag. Tapos sinasahuran ka ng taong bayan. Tapos yung mga sinasabi mo, ng mga plataforma mo, there's a possibility na hindi matutuloy kasi wala kang alam. So if I were you, if you want to help the people, do it in your own way. There are a lot of mga charities, a lot of groups na tumutulong sa sambayanang Pilipino na hindi sila tumatakbo. Kasi totoo ang kailang mitihiin. Hindi naman sabihin tatakbo ka, maging politiko ka, ay yung mga pangarap mo para sa taong bayan ay matutupad. No. Yun, anong batas? Dami na natin batas. Yun yung sinabi. Oh. Imaginein po ninyo. Kaya po, hindi po tayo naninira dito. Hindi naman. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, naharap po kami na tinatapon na po namin yung mga posibilidad na may mag-tridor pa. Kasi naranasan na yung Tatay Digong. Oo, dami na. Yung 12 po talaga hindi natin boboto. Hindi kasi to kasama sa 12. Hindi. Okay? Malinaw po yan. Kaya hindi po tayo nag-ano lang, hindi po tayo rito naninira lang. Kasi yung 12 talagang iisa-isayin natin o inuunti-unti na natin kung bakit hindi sila karapat-dapat. Of course. Inodoro na yun. Never ask again. Yung kalbig. So, yun ha. As in, I was so shocked with the news, with the interview of Willie Revillame sa TV5 na, bakit ganun? Bakit yun ang style ni Willie? Bakit takot siya na ma-associate sa Maisog? Anong problema? Bakit hindi siya inendorso ni Pangulong Duterte? Yun ang malaking tanong eh. 'Di ba? Na nakikita naman natin na friends sila, pero bakit hindi siya na-select
hindi siya na-collect. Go. Wala nga siya ron sa mga, tsaka hindi siya proud. Parang pag tinanong siya tungkol sa mga Duterte, binabanggit niya na lumalapit siya sa Malacanang. Proud po siya na lumalapit sa Malacanang. Totoo yan. Hindi ko po sinabing masama ba yun? Hindi Sa naman. panahon natin ngayon. Ako sa tingin ko sa panahon natin ngayon, makakasama sa kanya. Siya lang siguro ang kaisa-isang sikat na personalidad. Kung tutusin, masikat pa siya kala Tulfo sa mga ibang nanalo, kala Lito Lapid, kala Bong Revilla, pero sa tingin ko, siyang kauna-unahang sikat. Ito na po yung simula na yung sikat ay hindi na po madadaan sa kasikatan. Tama. Alam mo, bibigyan shock ako sa sinabi ni Willie during the interview na humihingi siya ng payo, nag-inform siya kay ni MVP, ni Vice Sara, ni Bongo, sa Malacanang, ng First Lady, nag-inform siya, tatakbo siya. For what? What's the reason why you are informing them? If you really want to run for a government position, no need to ask tawag dito, ng bendisyon para sa kanila. Kasi ang kailangan mong hihinga ng bendisyon ang mga tao kung aprobado ba sa kanila. Kung talagang galing sa puso, natatawa pala ako kay Willie na, humingi na ako ng tumawag ako kay na ganito, na ganyan. For what? Para a possibility na kunin kanila para sa kanilang party. Di ba? Parang namamangka sa dalawang ilog. He's playing safe. Hindi natuto na po yung mga tao na kung kayo po ay isa pa sa magiging problema namin na magdidiin sa mga Duterte. Ay, wag na. Ngayon pa lang hindi na namin kayo. Okay. Iniiwas niya, di ba? Yung sarili niya. Kitang-kita po yun ng mga nanood. So manood din po kayo. Ang ganda po ng laban, tumodo po yung Nograles. Yung mga Nograles po, tumodo po sa Davao, no? Nilabanan po ni Carlo Nograles, si Tatay Digong bilang mayor. Lumaban naman po si Migs, no? Hindi na po siya nag-PBA, direkta. Nilabanan si Paulo Duterte sa First District po, no? Magandang laban kasi alam natin may talagang tinodohan nila. Tinodohan nila yung paglaban sa mga Duterte. Ito nakita nila na ginamit, no? Atong mga Nograles. Yung mga sikat na ngayon ng mga Nograles, ginamit po laban dito kay sa mga Duterte. Kaya todohan, at least ganyan, harap-harapan, no? Hindi na yung tatakbo ng party list, mas madaling manalo para sa kanila. Eto, Duterte talaga. Meron. At least dito ba kita talaga kung talagang bubutuhan si Migs Nograles at si Carlo Nograles. Kung mananalo sila, it means ang mga Davaoenos ay pagod na sa mga Duterte. Pero kung si Migs at si Carlo Nograles ay ilalampaso at walang makuhang boto or may makuhang boto pero hindi talaga makakalahati sa mga Duterte, it means they're just wasting your time, di ba? It means hindi sila gusto ng mga taga Davao. Silang gustong patunayan eh. Meron pong totodohan po yan ng administrasyon. Of course. One way or another, panalo yung mga Nograles dyan. Kung natalo kasi sila, Duterte kasi kalaban namin. Di ba? Kung nanalo naman sila, putya, talagang ang laki po ng pakinabang sa kanila ng administrasyon. Kasi yan lang eh. Hindi nyo nga na ipanalo yung Davao eh. Paano pa mananalo si BP Sara sa buong Pilipinas? Di ba? Testing yan eh. Manalo man sila, gayahin nila si Yorme na natirahan ng panalo pa rin sila kung nanalo man sila. So, yun po, kabibig, ang reaction ni Mr. Badong Aradiles. And I think he has the point naman. He has the point of explaining about kung ano yung plano ni Willie Revillame. Sana si Willie, kung totoo talagang tatakbo siya para sa taong bayan, di sana wag na siyang magtawag. Wag na siyang
kumuha ng bendisyon sa iba't ibang politiko. Kasi ang kailangan lang niyang bendisyon ay galing sa tao kung approve ba siya or hindi. At ipakita mo sa gawa, huwag puro salita. Huwag kang showbiz sumagot. Ipakita mo, iparamdam mo sa tao yung noontime show mo or yung show mo, hindi yung basihan para manalo ka. Hindi yung basihan para alam mo kung ano ang hinanaing ng maraming tao. Kasi you're in the studio lang eh. Makakausap mo lang yung mga taong nakapasok sa studio, 'di ba? Pati nga pagpasok sa studio depende lang kung may kung makuha ka makapasok o hindi. So madami pang problema, Willie, na kung gusto mo manalo ay you have to reach out, you have to go to the masses, dwell with the masses and ask them what they need at wag kang mag-ask ng permission or bendisyon sa mga ibang politiko. 'Di ba? Gumawa ka ng inyong own strategy, gumawa ka ng inyong um, style na kung saan mamahalin ka ng taong bayan. I don't know kung ibubutuhan niyo ba si Willie, pero for me, sa ginawa niyang interview sa isang TV network, nung parang dininay niya ang maisog, ah, parang hirap siyang mag-explain it about Duterte, parang that is a red flag. It's a weak point of Willie Revillame because a lot of people know na itong si Willie ay kakampi sa mga Duterte. Pero with his statement, parang nag-iba ang hangin. Ganun na ba ka-powerful si Madam Les, si Coca, na ang mga politiko ay kailangan makuha ang kanyang approval? Kasi pag hindi makuha ang kanyang approval, she knows, yung mga ganun. So, yun lang po mga kabibigan ating latest libak-libak for today. Kayo nang bahala kung sino ang bubutuhan nyo. Basta ako so far, Marcoleta, Bato, Bongo, ito pa munang tatlo ang pwede kong sabihin sa inyo na bobotohan ko talaga sa 2025 midterm election, senatorial midterm election. So I hope na we are in the same wavelength of thinking and knowing these politicians running right now. We need Bongo for his Malasakit Center. We need a strong Bato to know the truth in those Senate hearing in Malacanang and to defend people, lalo na ang mga ang mga biktima ng mga rebelde. We need Marcoleta as a very strong, knowledgeable senator na may alam talaga sa batas, na may alam talaga paano maging fair and justice sa loob ng Senado. Oh, we need these people. Para naman magkabuhay, maging maganda, at kaaya-aya tingnan ang ating Senado. Yun lang po mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.